Um, mukhang mahaba pa ang diskusyon tungkol dito sa list na tinatawag minsan na Cabral list, but today we will refer it muna to the Leviste list because of Congressman Leandro Leviste. This is very interesting kasi ang dami pa natin kailangan tahakin bago natin ma-appreciate, fully appreciate ang so-called list. Now, what is this list? Congressman Leviste has been in the news lately. Nag-live siya a day ago. And today, may bagong raging controversy because may attempt on the part of Undersecretary Vince Dizon to cast aspersions or to impeach impeach in the sense na to cast doubt on the documents, the document that Congressman Leviste has been talking about lately. Okay, so bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. So ulitin ko po, marami pang pag-uusapan tungkol dito sa list na ito. So let's start with one definition. One of the definitions na medyo controversial is the term allocable. Ano ba yung allocable na yan? So we have to understand kung paano nila dinidescribe yung sistema ng pork barrel ngayon. So ano yung pork barrel? Pork barrel is the amount of public funds where the legislator has control over how it is going to be spent. So now in theory, because the legislature naman talaga ang may power of the purse, parang okay naman yon. But in pork barrel, it is the individual congressman or individual senators who have a say on how that money is going to be spent. So dati, ang pork barrel, they would be called different things. Countrywide Development Fund, mga ganyan. So, CDF dati, di ba? So ngayon, allocable ang tawag. What is this? It is the amount that is budgeted for the DPWH. Okay? It's budgeted for the DPWH, pero it is the individual congressman. O kunwari, DPWH, may budget ka for, example lang to ha, Quezon City, 3rd District, na ganitong amount. The congressman can determine where it is going to be spent, kung ano ang proyekto. So, i-identify niya, DPWH, let's say, has 500 million for a particular project, for the 3rd District of Quezon City, hindi nakalagay yan kung ano yung proyekto. Yung congressman or yung senador ang magsasabi saan yan gagastusin. So, si congressman can say, ilagay niyo yan sa flood control. So, DPWH now will conduct bidding for a flood control project. Now, bakit ito masama? Bakit ito hindi maganda? So, ang pinakapunto ng flood control projects is supposedly, di ba, para mawalan na ng baha dito, lalong-lalo na dito sa mga cities. Okay, but because the individual congressman ang nag-i-identify or individual senators, no, ang nag-identify kung ano yung proyekto na yon, ang gagawin nila is i-maximize nila, or for instance, may 500 million. Regardless of kung may plano, may overall planning for flood control in the metropolis, in the Metro Manila area, mag-identify si congressman na posibleng hindi kaakibat doon sa planning. And in fact, sabi ng iba, ay kina-calculate nila ito para, para ma-maximize yung corruption doon sa proyekto na yon. So, mag-identify sila ng mga projects that are not necessarily a good thing. O kaya, overpriced, o kaya hindi kaakibat dun sa national plan. So, ano yung mga examples ng mga ganito? Dati, ang favorite nila, dredging. Kasi madali i-liquidate. So, you just need yung mga boats na magdedredge, yung company na ganon, and then supposedly pictures of the event or the activity,
and the calculation of how much has been dredged, etc., tatanggapin na ng COA yun. So itong mga so this was how the graft is being allocated. So allocables kasi allocated. I thought that the root word was allocated, pero for some, parang ito yung inaalok. Now, bakit inaalok? Kasi the consideration for giving to each congressman or senator, iba-iba kasi yung amounts. Bakit iba-iba? Ang nag-identify ng amount is, no, not the House, not the Senate, it is the executive and therefore the president. So, what are we saying here? Hindi na pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang kinalaman dito sa mga ganitong klaseng graft because the allocables ay iba-iba yung amounts dahil sila yung nag-identify. So, malamang yan sa hindi, and that's actually evident in the documents, mas malaki yung mga kailangan nilang, yung mga kaakibat nila, mga kaibigan nila, and so on. Now, in, I think, September, merong PCIJ, I know you don't like them, but there's a PCIJ report on allocables. And it identified na from 2023 until the present, 2025, ang pinakamalaking allocable ay napunta kay Sandro Marcos. Amounting to over 1 trillion. Teka, double check natin ha. Ayun. 1.2 trillion from 2023 to 2025 have gone to Ilocos Norte District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos and Casin Leyte, kasama pala si Speaker Martin, and Casin Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. 15.8 billion kay Congressman Sandro and 14.4 billion kay Congressman Romualdez for the past so many years. Ayun. Hindi, sorry. 1.2 trillion is the allocable funds. I apologize. Again, of the allocable funds from 2023 to 2025, biggest si Sandro Marcos and number 2 was Speaker Martin Romualdez at 15.8 billion for Sandro and 14.4 billion for Speaker Martin. So ayan. Pero ang total na allocables from 2023 to 2025 is 1.2 trillion. Okay? Kakaloka, daming amounts na na pinag-uusapan natin dito. Maraming salamat kay Maria G for your super chat. Para dito rin sa mga nanonood sa atin sa TikTok, maraming salamat kay Chris Dan, kay Rain Daniel, kay Dialogue. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pagsusuporta dito sa Luminous. So, mali. Okay. Kid Wanderer, there is a difference sa sinasabing insertion and dun sa sa parang application. Yung may magi-indicate ka that you want something, but that doesn't indicate that you were able to get it. Okay? Naiintindihan niyo po ba yon? So do not use the terms lightly. I-discuss natin yung terms. So pag may actual budget insertion, iba yan. Pero pagka mayroong merong ibang term, I'm sorry, it escapes me right now, for those who manifest na, sige, ganito yan, pupuntahan kayo o magko-communicate kayo ang Undersecretary, and usually it was Undersecretary Cabral for the senators, which is why nung binunyag ni Senator Lacson na si Undersecretary Cabral through a member of her staff, through one of her staff, invited or informed Senator Tito Soto na mayroon siyang allowed siya maggawa ng insertions, and they were asking for
for his proposal for that. So iba po yan ha, iba ang proposal doon sa actual na nakatanggap. Bakit magkakaroon ang OVP? Well, number one, in 2022, although gawa na yung budget, may control pang konti si Presidente Marcos, and I have personal knowledge of this. Bakit? Kasi nga, during the budget hearings, we had a look, during the first or second cabinet meeting, the cabinet secretaries, having been able to peruse the proposed budgets for their agencies for the next year, 2023, we found out na even our existing budgets for the year ay kulang na rin, except for the MOOE, for whatever it was that was needed to be done to get into the swing of things for the first year of the Marcos administration. So, at that point, VP Sara still had the political goodwill between her and the president, and she could have asked for additional projects for whatever area she could identify. So, ulitin ko ha, just because mayroong proposal doesn't mean she got it. Okay. Next, let's go into let's put it on screen, ha? Let's go to Congressman Leviste's recent postings. Lakayan natin ng konti. Yan. All right. Yesterday, Congressman Leviste posted, marami ng may kopya ng mga files, staff ng DPWH, ombudsman, ilang opisyal at media tulad ng Billionarian News Channel. Hindi ako ang nagbigay sa kanila. This is according to Congressman Leandro Leviste. Sorry. Congressman Leviste. Sabi niya, hindi ako nagbigay sa kanila. Sinabi ni Sec Vince na ang files ko ay mula sa computer ng isang DPWH staff. Kaya maaaring nag-leak sa iba mula doon. Sa mga nasa listahan, sana ay huwag niyo akong sisihin kapag lumabas na ang mga files, hindi ako ang nag-leak. Ma-authenticate ang mga kopya dahil ang mga nakikita ko mula sa iba ay tugma sa hawak kong kopya. Okay. Uy, maraming salamat kay Chris Dan. Okay. So anong ibig sabihin nito? There are now more than, kumbaga marami na pong mayroong hawak na files nito. What is ng list na ito? What is the list? It is summary of, not summary, the total budgets for each district, congressional district in the Philippines. So nakikita, pag tinignan ninyo yung listahan, nakikita ninyo yung iba-ibang amounts. Saan makikita yung allocables dyan? Nandun yun under the column NEP restored. We will have a look at that later. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, if you want to see the visuals, nandun po kami sa Facebook at saka sa YouTube. On Facebook, it's under the Trixie Cruz Angeles page or the Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan page. On YouTube, we are on Luminous TCA and AGP, or we are also on Rumble, which is at Luminous TCA. Okay. So, bakit ina-address ni Kong Leviste ito ngayon? Because somebody is threatening na parang by his actuation, sinasabi ni Secretary Vince ay pinilit lang daw si Undersecretary Cabral na ilabas yung list. Therefore, he is casting doubt on the list that is being held by Congressman Leviste. Pero ito yun ha, kahit ipinilit si Undersecretary Cabral, it doesn't mean that the list is wrong. It doesn't mean that the list is inauthentic. And on the contrary, parang kinonfirm ni Secretary Vince Dizon na tunay na galing sa DPWH itong dokumentong ito because he admits that it was released by Undersecretary Cabral. Meanwhile, may mga leaks na ang DPWH at
Ito daw ay galing sa isang computer ng DPWH staff and therefore inadvertently also authenticates or admits that this came from the DPWH. Okay. Next post ni Kong Leviste. Narito po ang 2025 DPWH budget. Pinost niya per district summary na ibinigay sa akin ng Yumaong Sec Cabral. Ang nakalagay dito, NEP restored, yan daw ang allocables. Ang taon-taon na alokasyon na maaaring i-allocate sa district congressman na ang total ay 401.3 billion for 2025 alone. So yung mga sinasabi ng presidente na and sinasabi ni Speaker D, it will be a lean budget, wala na daw yung mga ganyan, walang insertions, walang kahit ano, ay hindi totoo because as long as mayroong column called NEP restored, ay yan po ang allocables. Babalik tanawin din po natin, ang DBM ay hindi maaaring magsabi na wala silang kinalaman dito sa mga allocables na ito dahil executive nga po ang nag-determine yan at if you say NEP restored, originally nasa NEP yan. Yan yung mga NEP restored means inallocate na ng executive pero during the budget process tinanggal yan kasi kulang ang pera or for whatever reason pero nire-restore yan because yan nga po ang mga allocables. Diyan po pumapasok ang insertions. So, nadagdagan ng 30 million daw. In 2025, nagdagdag ng 30 more or less million kada distrito sa 2025. Ngunit iba-iba yung budgets na ito. Bukod dito, may outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents kasama ang amendments o insertions sa House, Senate, BICAM, pati rin sa NEP. So meron pa palang additional na sorry, I apologize. Yung allocable yan, yung available para sa'yo, i-identify mo. Iba pa pala yung insertion sa House, Senate, and BICAM. Pag insertions, wala na siya doon sa budget. Okay, ulitin natin. Wala na siya doon sa House General Appropriations Bill. So pagka dinagdag yan after all of this, or hindi siya contained doon sa allocable, kumbaga, these are the insertions. So ang dami pa pala. Mabuting malaman ng politiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki. So, para po malinaw, sabi ni Kong Leviste, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. Totoo ito. At hindi po para sa mga proponent. Ulitin ko ha, ginagamit yan para sa DPWH and these are public works projects. At ang karamihan daw ng budget ay nasa labas ng allocable. So, ibig sabihin, yan yung talagang, yung totoong-totoo na budget para sa DPWH, para dun sa totoo talaga na project. So, parang lumalabas dito, may project-projectan, tapos may project. Ibig sabihin yung project, yon matagal na yon that has been planned, that is part of some rational plan na talagang gagawin yan. Halimbawa, dati, ang tagal-tagal ng plano regarding the circumferential roads, yung C5 and so on. Siguro isang dekada yan in the works. Pero by the time na actually napondohan siya ng buong buo at naumpisahan, it had been a decade or more that had passed. So, karamihan ng budget, that's why it's only 401.3 billion. Para sa akin, sabi, karamihan daw ng budget. So, ang laki ng budget ng DPWH. The bigger amount, probably 500 billion and up, ay galing sa ay para sa totoong project ng DPWH. So, at ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman at may iba pang mga proponent. Mabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto ayon kay Kong Leviste. Kung maaari, he continues,
Kung maaari ko pong ulitin, nakasulat dito pangalan ng district representative pero hindi sila ang proponent ng buong budget. Ang total allocable ng district representatives ay 401.3 billion, habang karamihan ng nasa budget ay outside allocable na iba pang mga proponents, kaya umabot sa 1.04 trillion ang 2025 budget. Nagbigay na rin po ako ng kopya nito sa media para sa kaalaman ng publiko. Sana po ay hindi magalit sa akin ang aking mga kasamahan at may iba pa rin namang pong sources tungkol sa DPWH budget. Okay. Bago tayo magpatuloy, let's check your comments muna. Sabi ni Joe, parang gustong i-dismiss ni Claire Castro ang importansya ng list ni Kong Leviste just because of the alleged irregular means of how he obtained the documents. Medyo may na siya, may panabla na po si Kong Leviste dyan kasi nilabas niya yung emails niya to Secretary Vince Dizon thanking him for the list. Mas gusto yata niyang doon mas mag-focus instead of the authenticity of the content, katulad ng affidavits ng Marines na basura. Sabi ni Tatay 888, mayong gabi, the negative free approval rating of BBM gave us a Merry Christmas. I pray that the Leviste expose makes for a Happy New Year. Eri Morisawa is watching from Nagoya, Japan. All right. Okay, so patuloy natin, ha? So ito, he attached yung next comment niya, 14, ang next posting ni Congressman Leviste was, DPWH, na-authenticate niyo na po ba ang file na as of 09/04/2025 at 6:03 p.m. ay galing sa DPWH at may kopya rin kayo nito. Ilang araw na po ang lumipas mula nang in-upload ko ito. So, tama ito. Isa to sa ating napansin, di ba? Kahapon, tinatanong ninyo, the day before, tinatanong ninyo kung paano kung palitan nila yung list. Ang sinabi ko is that in-upload na po ito at may kopya na po na dineliver sa OMB. So it will be very difficult for the DPWH to change the list without suspicion falling on them. May rule din kasi sa ebidensya na kapag ikaw ay nagtago ng dokumento, a document is in your possession at hindi mo inilalabas, that document is against your interests. Okay, next. Sorry dun sa nanonood ng visual, medyo mano. Ito, mayroong second siya na post na authenticate na rin po ba ninyo ito? Ito yung GAA summary PDF for 2025 and summary PDF ng 2026 House General Appropriations Bill. Galing sa DPWH at may kopya rin kayo nito. Tinatanong niya kung na-authenticate na. That was this next post. Finally, after an hour, sabi niya, binigyan ko ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong ito. Dokumentong in-upload ko sa Facebook bilang test kung magsisinungaling ba sila, may itatago o aaminin sa katotohanan, at para makita natin kung ayaw nila talagang isa-publiko ang mga files na ito. Narito po ang October 1 email ko kay Secretary Vince na nagko-confirm ng fiscal year 2025 DPWH budget PDF file, at ang October 20 email ng DPWH kung saan ipinadala sa kanya ang fiscal year 2026 DPWH House General Appropriations Bill Summary as per instructions of Secretary Vince Dizon, kasama pirma ni Secretary Dizon. Sabi naman uli, later on, sinabi ni Congressman Leviste,
Ito na. Yung posting niya, sa halip na subukan nyo akong patahimikin, kayo na mismong maglabas ng listahan ni Yumaong Yusek Cabral. Mayroon ba ang mga pangalan doon na nais ninyong itago? Yung may 8 billion, sasabihin ko sa publiko kung may binura kayong pangalan sa listahan. Kung ayaw ninyong isa publiko, ipaliwanag ninyo kung bakit. That is correct. May rule sa evidence na during when something happens, an event happens that calls for a reaction. Yung kunwari, nabagsakan ka sa paa mo ng something mabigat, aaray ka, di ba? Aray! O, yun. Rest just stay yun. Yun ay that can be admitted as evidence. Yung sigaw mo na ganyan, aray! Okay. Bukod pa, if the circumstances call for a reaction and there is no reaction, your lack of reaction is also evidence. Ay, sorry. Yan. Later on, so nung December 2024, naman, in-upload na ni Congressman Leviste yung listahan. Now, 47 minutes ago, ni-repost niya yon at sinabi niya, ito yung binigay sa akin ni Yusek Cabral with the approval of Sec Vince at in-email ko ito kay Sec Vince noong October 1. Kaya hindi maaaring sabihin, hindi ko nakita because apparently Secretary Vince Dizon is saying, hindi ko nakita kung ano yung sinasabi niyang dokumento. But the documents presented by Congressman Leviste are signed. There is a document affirming that signed by Secretary Vince Dizon. Sabi niya, wala pang sagot sa kanina na kahit na kaninang umaga nag-follow up pa siya doon sa Department of Public Works and Highways na authenticate na po ba ninyo ang file, walang sagot. Noong, sabi niya, ipinakita ng file na ito ang allocable budget sa bawat distrito na maaaring ibangga sa listahan ng mga project insertions. Hindi ito ibinibigay noon kahit sa mga congressman dahil marami ang ayaw ipaalam sa iba ang kanilang allocable budget. Bakit ayaw maging transparent ng DPWH sa allocable ng bawat distrito? Pinigilan akong talakayin kahit ang file na ito sa Kongreso. So, yan yung last posting as of 47 minutes ago. So, the revelation here is mayroong mga pumipigil sa pagpapalabas ng mga listahan ni Kong Leviste, including Secretary Vince Dizon himself, as well as the House of Representatives. Ayaw ipatalakay kay Congressman Leviste ang mga ito. Another political repercussion that is not often talked about in discussing the list is this. What are the political implications sa paglalabas ng listahan na ito? Makikita ng mga kakampi, let's say ni Speaker ni Pangulong Marcos or ni former Speaker Martin Romualdez, kung magkano ibinigay sa mga kasamahan nila sa Kongreso. Bakit sinisikreto yan? Kasi posibleng mag-away sila. Sasabihin halimbawa, Huy, Speaker, napaka-loyal ko. Huy, Mr. Marcos, Mr. President, napaka-loyal ko sa inyo kung ano-ano ang ginagawa ko para sa inyo. Tapos ganito lang ang allocable ko. Samantalang si so-and-so na wala namang nakikitang ginawa para sa inyo, ang laki-laki ng binigay ninyong allocable. O, di ba? Wala siyempreng nagtatanong kung bakit ang laki nung kay Congressman Sandro at saka kay Congressman Martin, Sabi ni Winston, kasi alam ni Leviste madadamay na lahat sila dito kaya need to publicize more the allocable insertions and all secret files.
Di ba Pilipinos, masakit even before pa itong strategic demons of action. Oh. Demonic, I assume. Okay? So let's check. Meron po ba kayo so maliwanag na ba kung paano ano-ano yung mga repercussions nito? These are summaries of how much each district got. So for the congressmen who are super loyal and all that, hindi syempre tayo magtataka kung bakit malalaki ang allocables niyan. But that also means this. Hindi tayo nagbabudget for projects because those projects are important. Binabudget yan depending on the loyalty and the political actions or leanings of each of our legislators. I'm sure hindi ito bago sa inyo, but the document puts it in our faces. Kumbaga, this budget is created not for the Filipino people, not for infrastructure projects that serve the people, but as a means para magkaroon ng pera ang mga representante. Yan ang lumalabas na naratiba ngayon. Kasi nga, allocables. Bakit iba-iba per congressman? Bakit hindi, ang gusto ni Kong Leviste nga, labas ninyo yung mga, detalye niyan. Itong napakalaking amount, ilang proyekto yan at ano-ano ang mga proyekto na yan. O, di ba? Kasi nakikita natin dito yung pera. Ang hindi natin nakikita, ano exactly yung proyekto na yan? Nang sa gayon, maimbestiga natin, ghost project ba yan? May substandard, substandard materials ba yung mga yan? Ito ba ay part of any national plan? Ito ba ay para sa kapakanan natin o gumawa lang kayo ng paraan para makuha nila yung pera ng bayan? Sabi ni Fred, lahat ng congressman merong malaki at maliit, hindi naman maglalaglagan. Wala nang ibang solusyon maliban sa isa. Wait ha, but just because you have an allocable doesn't mean na mayroong corruption. Ang nakikita lang natin dito, iba-iba yung amounts. Kaya importante yung mga detalye ng mga proyekto nito. So yun po ang magpapatunay o hindi kung mayroon ngang corruption dito. Pag nakita natin na hindi kaakibat ng isang national plan, hindi mahalaga yung isang proyekto, dyan pwede na tayo mag-umpisa ng investigasyon. Okay? Since wala namang maraming mga komento o katanungan, i-summarize natin ang mga recent posts ni Congressman Leviste. Number 1, binigyan niya ng patunay na alam ni Secretary Vince Dizon ang pag-release ng listahan na ito. Kung kaya't hindi niya pwedeng lagyan ng duda o either yung dokumento o si Kong Leviste. May paper trail kasi. So, pag sinabi niyang hindi nila i-authenticate, it will be similar to the rule in evidence na kapag tinago mo ang isang dokumento, it is most likely against you, against your interest. And the court will take that into consideration. Okay? So, ngayon si Secretary Dizon nagkakaroon the damage control. Sinasabi niya na pinilit daw ni Kong Leviste. Hindi daw niya nakita yung ni-release. Gusto nilang lagyan ng duda itong listahan na ito. Pero maaga pa lang na-release na ito sa PCIJ, na-release na ito sa OMB, well, recently yung sa OMB. And of course, merong release to Congressman Leviste covered by a paper trail. And in fact, the PDF is attached to an email coming from the Department of Public Works and Highways. So mahirap na pong pagdudahan ito or even mahirap na pong ipa-exclude ito as evidence in a trial. So good luck na lang, Secretary Dizon. Kung
Ang dami kasing ang dami pa kasing kadramahan eh. Nagkukunwari pa siya, excuse me, that he is running after corrupt officials when in fact he might be complicit in the cover-up. And this is a cover-up. Diba? Pag sinasabi mo, ay, baka hindi tunay yan. Ay, wala akong kinalaman yan. Di ko alam na meron palang ganyan. Eh, siya nga mismo ang nag-authorize na i-release yung mga yan. O, ito yung sinasabi, sabi ni Sir, dinamay na ng DDH, si VP Sara sa mga DPWH project. Ito yung 1 billion project wish list sa 2020 budget. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng wish list? Ilalagay mo doon yung gusto mo sana na magawa ng mga proyekto. Hindi ibig sabihin na 1 billion ang hinihingi niya. And hindi ibig sabihin na humihingi siya ng 1 billion. Wish list yan para sa presidente kung lalagay niya doon sa mga allocables ng mga executive offices. Well, not allocables, di ba? But dun sa mga executive offices, titignan ng presidente o anong priority natin dito. Titignan ng DBM yan. DBM magkikilatis. Oh, can we afford this based on the amounts that we've collected? Based on the amounts available for the national budget? Magkakasya ba yan considering everything else? So, proposal ang tawag dyan, Sus Mariosep. Anong ibig sabihin, Diyos ko? Di ba? Kakaloka sila. Sabi ni Maisog, wala na siyang lusot dahil akala niya hindi maisa sa publiko ang mga dokumento niya yan. Na-corner siya ngayon. Ang mali niya kasi nangako siya kay Kong Leviste na ilalabas niya. O di ba? Kakaloka. Bakit niya Kong? Bakit nagsabi siya na ire-release niya tapos hindi pala niya ire-release? Or ang feeling ko ay inuupuan niya yan. Papangako siya ng papangako dito kay Kong Leviste tapos sasabihin niya, o sige sa susunod na lang. O sige tika muna, patapusin muna natin ito. Ay sorry, na busy ako eh. Titignan ko yan later on. Ay nako, ang dami na nating kilalang mga government agencies na mahilig magganyan. Sabi ni NFT, merong DDH na nag-repost niyan kanina at ang caption, legit sana kaso DDS si Kong Leviste. Ang tawag po dyan sa argumentong yan ay ad hominem. You are attacking the person and not the document. Di ba? Uy, even a broken clock is correct twice a day, di ba? Thank you kay Robert Nuyuda. Huwag pong kakalimutan, tap naman po dyan. Hi, Sir Art. Thank you very much kay Chris Dan. Wow. Ang dami nang napadala. Maraming salamat po sa inyo. Tagan po natin. Dali lang po ha. Ayusin lang po natin itong natin. Itong sa ayan. Sabi ni Ma'am Marie, magaling yung strategy ni Kong Leviste na hindi agad nilabas yung mga barahan niya. Now, na-checkmate si Dizon. Correct. Inano niya muna. That's called managing your information. Sabi ni Rai, with all the delaying tactics and cover-ups, pwede na ba sampahan din ng kaso si Sec Vince? Bakit nagmamadali kayo? Okay. Anong isasampa na kaso, sir? So, posible na admin, pero dahil he serves at the pleasure of the president, pwedeng deadmahin ng presidente yan.